Totoo bang nakakabaliw ang pagbabasa ng Biblia? Hello, what's up mga sangkay? This is me once again, Sangkay Janjan. In Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So may mga kumakalat kasi mga sangkay na mga kwento-kwento lamang sa gigilid na sinasabi po na ang pagbabasa daw po ng Biblia ay nakakabaliw. At hindi ko alam kung saan nanggaling itong kwentong to. Hindi po nakakabaliw ang pagbabasa ng Biblia. At ayon nga po dito sa Joshua chapter 1 verse 8, dapat daw po minimeditate natin ang salita ng Diyos day and night. Ibig sabihin, araw-araw nga dapat mga sangkay binabasa ito, pinag-aaralan, at syempre kasabay ng pagbabasa ng Biblia ay ang pananalangin. At ang napakaganda dito mga sangkay, ayon po sa Bible, kapag nagbabasa ka ng Biblia, ikaw ay magiging successful. Bakit? Ikaw po ay guided ng salita ng Diyos. Don't you know mga sangkay na ang Word of God, ito po yung guide ng lahat ng tao? Napakarami po mga libro mga sangkay ngayon ang nagkalat sa buong mundo. Pero tanging Biblia lamang po mga sangkay ang aktibo magpahanggang ngayon at number 1 na binibili sa buong mundo. Sa Biblia mga sangkay, mababasa po natin ang kasaysayan kung paano po nilikha ng ating Panginoong Diyos ang sanlibutan. Paano nagkaroon po ng maraming mga planeta sa buong kalawakan. Paano nag-exist ang lahat ng bagay sa mundo kasama po ang tao. Kaya naman dapat po ito malaman ng maraming tao sa buong mundo at kailangan ito mabasa ng lahat. Kagaya po ng isang katanungan na kung paano po nagkaroon ng napakaraming wika sa buong mundo. Naku po mga sangkay, mababasa mo rin po yan sa salita ng Diyos o sa Biblia. Pag-uusapan po natin yan ng buo minsan. Ayon nga po sa Proverbs chapter 8 verse 33, listen to my instruction and be wise. Don't ignore it. Ang instruction ng ating Panginoon ay tanging mababasa lamang po sa Biblia. Nandirito po mga sangkay ang instruction ng ating Panginoon kung paano po dapat mamuhay ang tao sa mundong ibabaw at lalong-lalo na ang pagsunod ng tama sa ating Panginoon. Kapag binabasa mo ang Biblia, nakakakuha ka po ng instruction mula sa Word of God at dahil dito mga sangkay, nagiging wise ka. Kaya nga sabi ng Bible mga sangkay, huwag mong i-ignore ang instruction ng ating Panginoon. Dahil ang instruction ng ating Lord mga sangkay, dito po nag-uumpisa ang wisdom na kung saan ikaw po ay guided sa lahat ng iyong gagawin. Kaya't hindi po totoo mga sangkay ang kuwentong barbero na sinasabi na nakakabaliw daw po ang pagbabasa ng Biblia. Sa Biblia po, nandyan lahat ang mga propesiya. Propesiya sa kung ano ang mangyayari sa ating mundo. Don't you know mga sangkay na lahat ng nangyayari ngayon sa ating planeta ay nakasulat sa Biblia? Na bago pa maganap yan, naipropesiya na. That is why mga sangkay, ang librong ito ay ang pinakamakapangyarihang libro na nag-i-exist sa ating planeta dahil ang Biblia ay punong-puno po ng propesiya. Na hanggang ngayon mga sangkay nangyayari ang mga nakapropesiya sa salita ng Diyos. Revelation chapter 1 verse 3, ayon po sa Bible, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Kapag binabasa mo ang Biblia, guided ka sa araw-araw. Alam mo ang nangyayari sa ating mundo. Halimbawa na lamang mga sangkay, ang nangyayari ngayon mga digmaan, ang nangyayari ngayon na climate change, pandemya at kung ano-ano pa mga sangkay. Lahat ng yan nasa Biblia, nasabi na po yan sa salita ng Diyos. At kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, malamang sa malamang mga sangkay, alam mo na itong nangyayari sa ating mundo na distraction ngayon ay nakasulat sa Biblia. So hindi po totoo mga sangkay na ang salita ng Diyos ay nakakabaliw. Ang totoo, kapag nagbabasa ka ng Biblia, nagkakaroon ka ng wisdom galing sa ating Panginoon.